tayo sa Malagonlong Bridge. Yun. Ligtas tayo dito. Ang lakad. Sasakyan eh. Tara. Gusto kong makita yung kabuuan. Paano pagka-etiquette ng bridge. Yan ang daming tao. Ang dami nating kasabay na documentary. Nagtubi bakla, pili tayo. Ang isa sa pinagmamalaki ng mga Tayabasin ay ang pinakamahaba at pinakamatandang tulay sa buong Pilipinas na itinatag noong mga panahon ng mga Espanyol at tinatawag itong Puente de Malagonlong. Ang Tulay de Malagonlong ay itinayo sa pagitan ng taong 1840 at 1850 sa pangangasiwa ni Fray Antonio Mateos, isang Pransiskanong pari. Bagamat 174 years na ang nakalipas simula nang ito'y itatag, napanatili ng tulay ang kanyang natural na kagandahan, gamit ang mga materyales gaya ng adobe, molasses, itlog at huwag kalilimutan ng dugo na siya raw mas lalong nagpapatibay ng tulay. Kaya nauso noon ang tinatawag nilang sipay. Ang sipay ay mga taong nangunguha noon ng mga bata at dinadala sa malalayong lugar upang patayin. Ang dugo ay inihahalo sa semento at ang mga labi naman ay inihahalo sa pundasyon ng tulay para daw mas lalong tumibay ito. Ang karatula ay gawa ng mga Espanyol, marka ng kung sino ang naghahari sa Tayabas ng panahong iyon. Ito, nanay. Ano po ba yung kwento po baga nung ano po yan? Nung tulay po. Yun nga, sabi ko na yung aming lula, yun lang nga, ano inilibindi yung dalaga, magkalipan. Mga dato po siguro, ano po. Ayun nga po, nakatindig po tayo sa yan po, ay sinama sa ako para tumibay at tulay. At yan ay pagdating ng 2020, may magigibado yung sabi ng matatanda. Ay ano po yung mga marka po baga doon? Yung, ayun ang initial na pangalan ng mga nanggawa ng bato. Ayun po. Oo. Halimbawa ay ako si... Hindi.
halimbawa ako ay si Pedro, ay lalagay ko din siya ng face. Kung sino po yung gumawa, siya po yung Yung naglalagay mag-uukit po. kada daan, naggugubi sila dyan ng bato para siya makadaan pa ulit. Pag siya walang ginawang bato, hindi siya pindadaan diyan. Opo. Ay, yung mga kwento pong mga kababalaghan. Ay doon daw ay meron nagpapakita ng mag-asawang sigante. Higante po. Ayun na nga po siguro yung nagbumulto. Ayun na nga. Nag-aalaga. Nag-aalaga po ng tulayan. Sige po, salamat po, nanay. Ito po yung gini. Kanting tulong po, ano po? nanay. Kanting Basta tulong. salamat po. Oo. Hindi naman na sila nang Okay lang po na ito po, Okay lang, nanay. Salamat po. Okay. Puntahan natin yung anong bridge. Lalim. Yung unang bahagi. Ay po. Edit mo yun. Wow. Eko. Ay, ang galing mo. Tingnan mo may mga initial. Parang E. Ito kaya? Ano to? Yung mga marka. Name is some BX. Ano, Ay, it's just Eh. P.O. daming marka. Dito sa E. Ang dami nagkalat. Halos lahat Pero ng ba- adobe may mga marka. Ano pa? Sinasabi ng unang panahon. Ay, kaso na ng iba may iba. Kaya nga, Nadudumihan na nung iba. Dapat na preserve. Ay. Iba yung sign Di ba? Ito. Pag ganun may letter ba yan? yung sinasabi ni Cara Davido eh. Paglapit nga namin sa tulay, may mga nakita kami mga marka sa bawat adobe. Sa nasabi nga ni Manang Sidora, initial raw yun ng mga gumawa ng tulay. Pero sa palagay namin, hindi siya basta initial ng mga gumawa dahil kakaiba ang mga ito. Bumaba nga kami para mas lalo namin mamasdan ang kagandahan ng tulay. Kahanga-hanga ang tulay dahil bagamat napakarami ng bagyo at lindol na ang dumaan, heto at nakatayo pa rin ito. Sinasabing ilalaban daw dapat ng UNESCO World Heritage Site ang tulay. Ang problema, hindi na raw ito pwede dahil sa tulay na ginawa ng gobyerno. Malaki raw sana ang potensyal nito, kaso nasisira ang whole features nito dahil sa bagong tulay na ginawa ng gobyerno.